DWIC 882. Magandang umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882, June 4, 2026, Thursday. Ako po si Conrad Banal. Kasama natin, Joel Laksamana. Magandang umaga, pare. Umaga po sa inyong lahat. Mapapanood, mapapakinggan ang Karambola sa aming news website, www.dwiz882am.com. I-download DWIZ 882 app. Live tayo, Facebook, YouTube. Meron po tayong text line 0966-465-8485. Live din tayo, Facebook, YouTube. Subscribe, follow, like, share, and comment. Mapapanood din ang Karambola nationwide sa Digital Free TV, Aliw Channel 23. Meron tayo sa Signal, Sulit TV, Satellite TV Plus at GMA Affordable. Good morning. Good morning sa inyong lahat. Pare, gusto ko lang makiramay Okay, pare. sa pamilya nitong si kilalang Photogor. Ayun, I was about, actually kahapon pa yan, nakalimutan ko lang. Nawala Oo. sa loob ko. Kaibigan natin Mandy yan. Nabasero. Kaibigan natin yan, si Mandy. Kaibigan po natin yan. Sikat na photog. Photojournalist, bro. At yan nagtuturo ng mga Photography. upcoming Oo. photojournalist. Totoo yan. Uh-huh. Lalo yung mga journalism students, photography students, tinuturuan Magkaiba niya. po yung studio photography. Although marunong din siya. Oo. Dahil nagtayo siya ng studio. Magkaiba yun doon sa coverage photography. Malayo po. May mga technique dyan. Meron. At pinakamalaking bagay kasi dyan para sa akin, yung yung photojournalist, yung puso Totoo. Di ba? Yung desire. Papatakbo, yung mga tao palayo sa gulo. Ang Etong photojournalist, photo po, palapit siya. Oo. Tumatakbo papunta sa gulo. Kailangan nado siya Hindi ka mukha ng reporter. Pwede ka malayo. Kaya di ka malayo, mag-interview ka na lang pagkatapos. Diba? Yung gano'n. Ito hindi, kailangan Ang photog nandun ka kailangan makita niya sa kanyang, ano ba tawag doon, yung aperture. Pakita niya doon sa kanyang lente. Sa lente, oo. In later years, si Mandy kasi nakasama ko ng matagal yan nung nasa public relations at communications field na ako. Kaya nagkaroon siya ng studio na maganda doon sa Makati. And officer namin siya sa PRSP noon. At ang yun na nga, nagtuloy siya sa pagtuturo and all that. But ang galing ng mata niya at hindi pa uso selfie Sa noon. Composition, ang galing. Hindi pa uso selfie. Si Mandy, may estilo yan pag kinukunan kayo. Ewan ko, alam mo yung, may ginagawa siya sa dila niya. Tapos natatawa yung mga kinukunan niya. Nagiging candid yung shots. And that's why ang gaganda ng mga kuha niya. Plus yung lighting and everything. Yeah. Condolence sa pamilya ni Mandy Nabasero. Very good friend. Very good friend. Kasi yung kuya nito, ka-golf ko Si sino? Si Hector? Yung panganay. Yung, what's his name? Hindi Hector. Hindi, si Hector naman kasi, baseball legend yan. Pare, sa Baseball, Kanlubang and all that. So, nung sports writer ako, kilala ko yung kapatid niya. Okay. Ngayon po, Kaya yun nangyayari sa Senado. Naku ba, ano ba ang explanation? Are, Ang sitwasyon po ngayon, hindi tama na very fluid. hindi pinalitan si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Dahil ayon po sa batas, kailangan niyan 13 votes. Ang quorum. Ang quorum. Okay. So, hindi po yun ang issue kasi ini-issue yan ng mga kabila Paano kayo nagkaroon ng Senate President na wala naman kayong 13? 12 lang kayo. Kailangan po kasi 24 ang senador, so 22 yung kalahati noon, plus 1, to get the majority of the 24, 13 talaga. Oo. Para para makapaghirang ng bagong Senate President. Hindi po natanggal si Alan Peter. Kanya lang, hindi siya makapag-preside. Absent siya. Sino magpe-preside ngayon? Etong 13 nandoon na which constitute 12 which constitutes quorum kasi 12
Dahil 22 na lang, ano eh. Oo, yung senador. Ang pwedeng umattend na senator eh. So, 12, quorum na yan. Yung 11, hindi pa. Hindi pa. 11-11. So, nagkaroon na isa, quorum na. Nagbumoto po sila ng bagong Senate President pro tempore. Ibig sabihin ng pro tempore, Latin po yan, sa wikang Latin, ay ibig sabihin yan, panamantala. Oo. For the time. Temporary. For the time. For tempore is For the time being. For the time being. So, meron pong acting Senate pro tempore, si Sigi Gatchalian. Si Senator Win At siya Gatchalian. ngayon ang nagdidesisyon. Okay. Kumbaga, in the absence of the Senate President. Ito naman ang isang ano doon. Oo. Nag-preside si Alan Peter via remote By control. Pwede remote ba yun? control. So pwede ba deliberately absent siya. Talagang hindi siya sumisipot. Lahat silang It's a strategy. Lahat silang actually. 10. Para siguradong hindi makapag-quorum, di ba? Lahat sila 10. Kasi 10 na lang sila. 10 na lang. Lumipat na po si Wait a minute, 11... Senator Chis Escudero. Oo. Kahapon pa yan, nabalitaan na namin yan, na nililigawan si Senator Chis Escudero. Actually, dalawa iniisip natin. Taga muna tayo ng report. Okay, yan. Mula kay Patrol 38, Jen Patrolya. Palabas na raw po from Sandigan. At hirit ni Senator Estrada, Jingo Estrada, na ilipat siya ng kulungan. Okay? Pwedeng pumili. Diringgin daw ngayong araw ang kanyang arraignment. Kasado na daw yan. Come in, Jen. Ano ba ang latest dyan? WIZ Field Report. Sa Sandigan Bayan, ang hirit ni Senator Jingo Estrada na ilipat siya ng kulungan sa PNP Custodial Center sa Camp Crame mula sa Quezon City Jail sa Payatas. Batay sa record ng hukuman, inihain ni Senator Estrada ang motion noong Hunyo 2 sa 5th Division ng Sandigan Bayan na may hawak ng kanyang kasong plunder. Habang noong Hunyo 1 naman, naghain din siya ng urgent motion upang magtakda ang korte ng halaga ng piyansang maaari niyang iposte para pansamantalang makalaya habang nililitis ang kaso. Inaasang tatalakayin ngayong araw ng 5th Division ang mga motion kasabay ng nakatakdang arraignment ni Estrada, dating Public Works Secretary Manuel Bonoan at iba pang opisyal o dating opisyal ng Department of Public Works and Highways National Capital Region. Sa ngayon, wala pang natatanggap na kopya ng motion ng prosecution. Nauna nang humiling ng kaparehong paglilipat si dating Senador Ramon Bong Revilla dahil sa sinasabing pangamba sa seguridad, bunsod ng karasang may kaugnayan sa mga gang sa Quezon City Jail. Gayunman, ibinasura ng Sandigan Bayan 3rd Division ang kahilingang ito matapos magsagawa ng inspeksyon sa pasilidad. Tiniyak naman ni Jail Superintendent Maria Lourdes Passion sa korte na ligtas ang pasilidad sa Payatas, hindi siksikan at may sapat na seguridad para sa mga high-profile detainee. Isinaalang-alang din ng hukuman ang liham noong Enero 6 ni PNP Chief Jose Melencio Nartatis Jr. na humihiling na muling pag-aralan ang pagpapadala ng mga detainee sa PNP Custodial Center dahil sa limitadong pondo at kakulangan ng tauhan. Para sa Boses ng Pilipino, nagbabalita ng todong lakas. Patrol 38, Jen Patrolya sa Bagong Tunog ng DWIC 882. Karambola sa DWIZ. Maraming salamat, Jen. Yan, pare. Tingin ko factor yan sa nangyayari sa Senado. Ang sinasabi dalawa yung impeachment ni Vice President Sara Duterte Okay. at saka yan nangyayaring gulo tungkol sa flood control, Okay. corruption. Yan yung, kumbaga, perfect storm. Nagkasama-sama Perfect yung storm mga yan dahil factor. magkaiba Yan, ang yan. objektibo ng dalawang nagbabangga. Ang nangyayari forces po na yan. ngayon, Oo. parehong kampo, Oo. nagbibigay ng utos doon sa mga Senate employees. Sino susundin mo? Na- gu- Sabi kasi ni Gulong-gulo siguro yung mga empleyado ni ng Senado. Senator, sabi,
Di lumipat na nga si Cheese at nagkaroon ng session. Oo. Sabi ni Sherwin, ang inutos niya, mag-work from home Oo. ang mga Senate staff. Meaning, huwag kayong pumasok. Pwede kayong magtrabaho sa bahay via Zoom. Eh sabi naman Assuming ni malakas ang PLDT at Smart at Globe connection doon. sabi naman ni Senator Alan Peter, aba ako sundin nyo. Oo. In a memorandum. Papel lang 'yon. Ngayon, saan galing yung Magpapatawag kami ng Blue Ribbon Committee hearing. hearing. Hindi, sa Facebook in-announce yun. Oo. Sa Facebook. Ano ba? Session ba kayo By sa the way, Facebook? magkaiba chairs na ngayon nun ng Blue Ribbon Committee. Pagkain. Magkaiba ng chairman. Magulo pa nga eh. Magulo pa. Magulo pa. So, sino mangingiral dito? Hindi pa natin alam. Well, mukhang accepted na kasi ng palasyo na si Win muna at ng House ni-recognize siya. Hindi po ibig sabihin nun, nakikialam ang House sa Senado kasi yung mga banat ngayon, kailan naman naging kontrolado ng House yung Senado? Kailan naman naging kontrolado ng palasyo yung Senado? Okay. Wala pong issue dyan sa kontrol ng Senado. Ang sinasabi nila, kung ano man ang gagawin nyo, i-recognize namin. Recognition lang po yun. Walang kinalaman yun sa control, Okay. authority, and everything. Sariling desisyon yun ng House at saka ng Palasyo. Hindi ba? Okay. Ano pa ba ang mga... De, pero mabalik lang ako doon sa sinabi yung dalawang nag-uumpugang basically puwersa rito. Well, Hanggang ngayon, meron pa yan. sabi na, yung kasi, ang Senado na yung minority, ano ba sila? Majority na ba sila ngayon? Sino? Yung Senado ngayon na SB 11? SB 11 naging SB 12 na eh. Well, ang sinasabi nila, ang kanilang claim, may quorum. Okay. Okay? Nangyari na yung 1947. 49 okay. 1949 Supreme ba? Court case 1949. Okay. Yung Avelino versus Cuenco. Yan po ang Supreme Court ruling na sinasabi majority of 12 out of 23 senators. Yan. Majority of 12 12 out of 23. 23. Okay. Yan ang sabi nung Kaya yan ang, Abilino yan ang versus precedent Cuenco. dyan. Hindi, babalik ako. Yung dalawang umpugan kasi. Yung SB 12 na ngayon, kasi really, ang kanilang tutok dyan ay magkakaroon ng impeachment, whatever, bro. And also, from there, may imbestigahan. Yung sabihin natin flood control, pero ang may, ang tutok dito, ang may kasalanan dito ay, sino ba? Yung, si Saldico at si Martin Sa Romualdez, sabihin na natin. Palasyo. Hindi, si Martin dito sa Romualdez kabila. daw ang, Oo. Hindi, nagtataka nga ako, Sa kabila, yung mag-Blue Ribbon Committee na patatawag yung 18 Marines at Maleta, ang may sala rito ay yung si Presidente Marcos ang #1 mastermind ng flood Hindi, control. si Martin daw ang mastermind. Kaya nagtataka ako di ba? kung ang mastermind si Martin. Ba't pa sila nagkakagulo sa sila? Yun naman pala. Okay, Ayun naman nagtutugma. pala, si BBM at si Martin. Hindi, pero yung dun sa makukulong sila. dun sa Maleta, yung Martin, ang problema, nakadiretso kay Marcos ang problema ko doon sa mga kaso, Oo. may documentary evidence. Oo. O paano mo itatanggi yun? Hindi mo pwede sabihin propaganda lang yun. May documents eh. Hindi ba? Doon sa mga nakakasuhan na senador. Halimbawa, yung kay Marcoleta. Right. Siya mismo, May documentary evidence. Then siya mismo ay sa sarili niyang nag-file salita, siya ng nakuha. statement. Oo. Sabi niya, hindi yung pera na yan, hindi naman para sa... Magkano ba yan? 60 million or something. Basta something malaking like that. malaki Yung halaga. perang yun ay... Hindi naman para sa election yun eh. oo. Kaya paano niyo akong kakasuhan pero hindi sa election? tumanggap ka. Ayun ngayon. Ka. Hindi ngayon. Inamin mo, di ba? It's as simple as that. Okay. Bakit mo sinabi Okay. naman yun? Tapos yung iba namang documentary rin, sila, sila ano rin yan eh. Sila Cabral. Cabral. Sila- Hindi, tsaka sa mga anak, sila Senator nga eh. Joel, Senator Jinggoy, ayan. Ayan. Mamaya po, may kakausapin tayo para magkaroon isang ng abogado. Nasikat sa Lagyan- YouTube yan eh. Lagyan ng konting Marunong liwanag man lang. magpaliwanag ng si DJ, what's his name? DJ Jimenez.
na marunong magpaliwanag in simple terms. Kaya ang tawag Okay. sa kanya Pinoy street lawyer. Baka sakaling makontak natin So, mamaya. ma-explain pala to in Eto simple mga terms. legal. Sige. Good morning, sir. Daladala ko na nga yung ano eh. Ale, Abelino versus Cuenco. Ayan, yung Wow. 1949 ano ba ruling, ibig ha? sabihin niya? Abilino versus Cuenco. 1949 ruling ng Supreme Court. Yan yung ano, yan yung May 1949 23 na senators doon. Okay. So nagkaroon ng demandahan din. Sinabi, yung bang 12 Oo. constitute quorum. Yes. Sabi ng Supreme Court. Oh yes, sabi na Supreme. Ayaw nyo umattend. Eh. Yan. Kaya ngayon, remote control ang ginagawa ni Senate President Alan Peter. He's presiding. Nagbibigay siya ng order through Facebook He's presiding at saka over. memo. He's presiding over Yan bang memo na wala ka sa opisina, i-recognize ba yan? No, wala na yun. Overturned na yun. He's just lucky na walang 13. Otherwise, he could have been ousted as well. President. As Senate President. Nilalakad din daw yan eh. Well, kaya nga. So, Sino pa yung isang nililigawan? Meron pa daw isa. kung ako si Senate President, after all the things that have happened since May 16, ano na ako? Cut and cut Dapat- cleanly. Oo, cut and cut. Do not get Hindi, dragged streaming do and not get- kicking yes, all the oo. way na ako pa rin ang Senate Ay, President. ganun, yung mahirap yun. Sabi sa ni Facebook. Senator, pare, mag-ingat ka sa sinasabi mo. Ha? Ang sinabi ni Senator Legarda, Oo. unconstitutional yung ginagawa Okay. nila sa Senado. Oh, okay. Well, it could be. Yeah. Pero kailangan ng Supreme Court ruling dyan. Di ba? Ayan. Mahirap yun mga ganun na mga... Of course, you can Pero always clear. meron pong rules kasi. Mm-mm. Tukol naman to sa impeachment. Yes. Kung hindi ka ang Senate President, halimbawa, yung 12, itutuloy nila yung impeachment. Yes. Hindi kasama yung 10. May quorum sila. Mm. Ayon sa Constitution, wala namang sinasabing ang Senate President ang magpe-preside. Yes. Ngayon, pwede daw Mag-designate. mag-designate Yes. magtalaga ng presiding officer. Which is what happened nung impeachment ni... Hindi, Senate President doon, JPE. Hindi, nung kay Erap. Kay Chief Erap, kay Justice Hindi, Chief Justice yun. Chief eh. Justice. Hindi, matik yun, pare. Pag Chief Justice presidente ang Davide doon. ang trina trial Ay Chief Justice. Chief Justice, okay. Eto daw ngayon, Vice President ay, nga pala to. merong ibang senador na pwede. Yes. Yes. Hindi ba? Yes. So matutuloy ang impeachment. Yeah, as a matter of fact, they already amended the rules in order to accommodate that particular provision. Sino nag-amend? Etong Kanina. 12. Itong 12. Dirty dozen daw to eh. Oo nga, Ano ba yung dirty dozen? Yung dirty dozen, ganun talaga yan. Yung iba naman, sabi niya, mga hudas. Hindi eh. Isa lang daw yung Judas. So, wala- Hindi. Sabi wala ng na, mga... wala na Hindi. onsihan. Wala na Wala onsihan. na Yun lang. onsihan. Wala na kasi 10-12 eh. Hindi na Dati pwede. 11-11, may 11. May 11. Hindi ka na pwede mang-onse ngayon. Aray ko. Alam ko yung po ito nangyayari. Mm. Well, medyo naniniwala ako doon sa sinasabi, na dalawang bagay tungkol sa impeachment at tungkol doon sa flood control, yung Yes. scandal. Okay lang. Okay po yan. Mangyayari naman lahat yan. Hindi nyo na mapipigilan. Yung impeachment, hindi na mapapagilan yan. Oo. Ayon sa mga survey, gusto ng taong bayan. 78%. Yung mga flood control, hindi nyo pa Ganon rin din po yun. mapipigilan. Kaya nga, So the twain shall meet. Mangyayari at Ika nga. mangyayari. Oh. Magkikit. Kaya nga- Mangyayari at mangyayari. kaya nga We're in wala for na rin, a ano, turbulent para- ride. Hindi mandahan, Oo. yung mga kasuhan, mangyayari at Mangyayari. mangyayari. So anong use? nang having all of these things. Bro, Yan ang sinasabi ng mga Kaya- commentator. Kaya nga sabi pati ni for the first time maayos yung binanggit. Sabi tuloy ni Senator Erwin Tulfo, the new Blue Ribbon Committee Chairman. Ay, hindi recognize yan, pare. Oo. Lahat tayo members. Lahat tayo. Para wala kayo sinasabi Yung Blue na Ribbon? yung Blue Ribbon. Lahat tayo members na.
lahat na parang committee of the whole na yan. Para wala kayo sinasabi na nagtatakipan siya. Hindi, lahat kayo. Unconstitutional. Lahat kayo sumama na. Para kung gusto nyo magtanong, di okay. Kung gusto Largest damage, collateral damage Yes. daw po na nangyayari sa Senado, sabi ni Diwa Gunigun, talaga to si Diwa. No. hindi na sa Senado, sa Pilipinas. Ang nangyayari daw po dyan sa Senado, pinakamalaking dagok latay. Sa Ang Pilipinas. Philippine economy. Philippine economy, yes. Of course. At hindi lamang daw po politics ang concern dito. Okay. Pag kasi tuloy-tuloy mabawasan ang public trust Sa institution na yan. sa institution ng Senado, Meron pa. buong gobyerno madadamay. Madadama yan. Pag nadali na yung buong gobyerno, Ayun gulo, na yun. patay tayo. Ang sinasabi nga ng mga kaibigan natin dyan sa kanto ng Shaw Boulevard at saka... May kanto ba dyan? Meron. May mga kanto, Shaw may mga Boulevard. kanto boy. Shaw Boulevard at saka ADB Avenue. Chaos ang abutin natin. Chaos. Chaos. Kinasuhan po ng mga private groups. Yes. Balita lang ito, Tindig Pilipinas. Yes. Kinasuhan si Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Hood Padilla, At saka si... at yung Sergeant at Arms, Maria Oronado. Kaya pala... Mau Aplaska. Aplaska. Obstruction of Justice. Sino ba itong Tindig Pilipinas na to? Obstruction of kidnapping lang naman. Justice ka naman. Anong Justice. obstruction of Kidnapping yung kaso doon, hindi naman Anong Hindi lang yun. Obstruction of justice sila for creating that we're under attack. We're under attack. Binigyan daw niya ng protective custody ang isang wanted. May arrest order. Ibig sabihin na may arrest order, wanted. Di ba? Sabi ni Senator Padilla, wanted by a foreign power. We should not kowtow to. We should not. Which arrest order is valid here. Ayun nga lang. Pero Kahit nagaling foreign power pa rin daw yan. We should not be subjugated Sino ba itong by Tindig foreign Pilipinas na to? powers. Kilala niyo ba to? Oh, sina Sino yung Kiko. tindig? Kiko Tanyada. Ay, Kiko Kinudi. Ah, grupo na yan. yung he of thumbs down Yes, fame. Okay. yes. Yung galit na galit. Tsaka Ano yan? group- Apo ni Cory? Oo. Anak nung right. stockholder. Ayan ang ayaw mag-countenance ng pagtatay up pagtatay up nila Lenny Robredo at ng ni Marcos. Ayaw niya nun. May maroon pa siya kay Lenny. Notwithstanding pink socks and all that, ayaw niya nun. Mga ganun. Yung Kilala DOJ natin panel po, ay may sarili silang fact-finding. Yes. On their own. So don't confuse ito pong government. I'm confused na. Hindi nga kaya Pero sinasabi ko. kaya don't confuse. Don't confuse. Okay. The action of the government dito sa ginawa nitong Tindig Pilipinas. Sila mismo nagdemanda. Hindi natin alam kung saan sila kumuha ng ebidensya or whatever, kung nag-fact-finding ba sila. Pero nagdemanda sila. Ang DOJ po, may sariling panel of prosecutors. Okay? Na tinitignan pa yan, hinihimay yung nangyari noong kalagitnaan ng Mayo. Yun nga yung dumating bigla si Senator Bato de la Rosa. Yan. Na hindi naman tokhang yun. Hindi. Na bumoto lang siya noon. Sumali lang siya sa The Amazing Race. Pare. Sa So, takbuhan sa hagdan. nagbigay po ng pahayag itong panel na to ng DOJ na tuloy-tuloy daw yung kanyang investigation maski meron daw pong iba. Okay. At sila ay bukas to accept mga evidence, mga testimony na gustong magbigay. Okay. So, magkaiba yan, pare ha? Magkaiba yan. Doon sa DOJ, mukhang walang politics. Mukhang Case dito build sa up talaga tindig yun. Oo, case build Case up. build up siya. No? Hindi, kasi iniisip ko sa sila kumuha ng facts, ebidensya. Nag-imbestiga ba sila? Ang gumagawa niyan, di ba, police? NBI. Di ba? Ganyan ang case build up eh. O, kung kayo ay they tag themselves as civil society.
Kung kayo civil society, sa kayo Hindi, kumuha ng based on the given records. Ayan. Plus yung kanilang mga Newspaper legal clippings. consultants. Oh, right. newspaper. Newspaper And clippings. they're standing. Anong standing? May standing yung mga yan, civil society. Ah, sila eh. okay. Di Ikaw naman ako eh. ka ni Biko. Oo. You are, Tsaka pinapatulan ka Oo. ng media. Oo. Pero ito po, huling balita, nagpadala ng maraming tauhan ang PNP doon sa Senate Ngayon. for today. Yes. Dahil may bali-balita, may gagawin daw. Hindi, nag-call. Nag-call si Alan. Nag-call ng ano? For his followers to go to the Senate para ipagtanggol ang kailangan na institusyon So, natin. mga ilang tricycle yun darating. Ayun ang Tricycle ba? hinihintay natin ngayon. Teka, pulis to, hindi Hindi, yung mga yung call, follower, yung call. naka-tricycle. follower. Followers eh. Kasya sa isang So, tricycle yung yun. call ni Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin People ang power. Oo. siya pa rin ang Siya pa rin ang SP. Senate And President. we are Siya pa rin calling ang a Blue Senate Ribbon President. Committee. Na siya pa rin, Chairman. he has all the powers and authority to compel the opening of the Senate, number one. Number two, for the Secretariat to be there and for him and his followers to be allowed. Recess na raw sila. Yun ang pinagpipilitan niya. So, hindi valid yung mga pinaggagawa nila. Binago yung rules, yung mga gano'n. Hindi ba? Kasi si SP, si Alan, ang ginawa niya, even before the session was opened, 3 o'clock hapon, sumulat siya. Memo nga. Nag-memo na siya. Nag-memo na siya. Adjourn na tayo. Adjourn na. Yun. Parang Pwede hindi ba na- mag-adjourn na memo? Pero, parang yung ginawa niya sa ano. Parang Shades of the House, ano to? House. Ang ginawa ni... Okay, Alan babalik Peter. tayo. Talakayin pa rin natin yan. Mamaya, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. 8:30 ng umaga. Karambola sa DWIZ 882. Ang himpilang may todong lakas. Karambola. Karambola. Balik tayo, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz. Ayun. Yes. Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyong lahat. Teka, may- Papalipat may- daw si Senator. May babatiin lang ako Ano? sandali Sino bago babatiin lumipat mo? si Senator. Bro. Si Senator? Meron tayong mga masugid na taga-subaybay dyan sa Quirino Medical Center, mga nurse doon, bro. Oy. Caregiver. Oy. Kasi Morning, morning talagang po. sinusundan nila itong mga nangyayari sa ating... Quirino Medical. Yan, yan. Diyan lang. Dyan. Wala, sino Dito? nandyan? Secretary Bunuan, nasa ospital daw eh. Quirino Medical Center ba? Hindi ko. Hindi, sa ano siya? Private. St. Luke's yata. Anyway, dito sa Quirino Medical Center, mga masugid natin taga Oy, subaybay. good morning po, good Sila morning nurse po. Ani Marie Martinez. Yes. Taga Iloilo to. Lagi daw sila nakikinig sa Karambola. Good morning. Hi, Ani. Thank you very much. Hindi po sinabi ko anong private hospital, pero nandun po siya sa dating secretary. DPWH. Kasi hindi Secretary. kaya ng PNP hospital yung kanyang requirements. Tungkol daw po sa puso. Okay. Yung kanyang heart condition. May edad na kasi ito si 80 years old ka? Okay. 80 years old si Manny. Wala bang humanitarian niya? Yun na nga yun. Kaya nga nasa private hospital siya. Ganun. Para ma-monitor siya ng mabuti. Mahirap yung... yung kay Senator Jinggoy, yung ililipat Ilipat sa... mula sa Well, Payatas. May humanitarian ba yun? nag-request siya at I think may nagsalita rin yung mga doktor. So titignan siya. Okay. Kasi binabanatan itong si Secretary John Vic Remulla dukol doon sa nangyaring aresto ni Senator Estrada. Bakit naman siya babanatan pa eh? Pinunta nga siya dun eh. Sinigawan daw ni Remulla si Cayetano, sabi ni Senator Marcoleta. Hindi niya sinigawan, sinasagot lang niya. Kasi si Alan, high pitch eh. Oo. Ay! Parang ganun. Tumili? Hindi. Hindi, parang this has never been done. It's never been done. Di ba high pitch sa Tagalog? In Di this ba chamber. tumipili? In this chamber, ganito. Ang dami niya sinabi. Kasi nasabi lang ni Secretary John Vic, Sir, you have lost that privilege, sabi. After you. Oo. Professional. Dinireksyon na niya. Pero meron na kasi, pag aresto po ng ganyan, maski senador yan, Oo. bakit kailangan yung DILG secretary? Yun naman ang akin do. Hindi.
The reason why he was there is because nagkaroon na nga ng tungkol dun sa nangyari nung Kaguluhan noon. Yung kay Bato eh. So, kailangan sa matipunong. He had to be there Matipunong sekretary. to may ensure dating, no? na wala nang problema. Ah. Kasi baka pag ganun Baka pa may yun. magtakbuhan na naman. Hindi Magtakbuhan natin na alam naman dyan, dun eh. oo. Sino pa daw yung hinog? Na May aarestuhin. isa pang hinog eh. Sabi ni Chubibo. Hindi si Ombudsman. Eto kay Jinggoy, hinog na. Meron, isa pang hinog. Sino yung isa pang hinog? Itong anong to Puro hinog ano yan? Parang pigsa, nahihinog. Manibalang muna ito ngayon. Manibalang muna. Yung mahuhulog na sa puno. Yung mahuhulog na sa puno. Low lying. Okay, another event po, nag-ruling nga Sandigan Bayan. Mm. So yung kay request ni Senator Estrada, hindi pa sigurado yun. Yes, Meron pa. meron pa. Pero ito namang Sandigan Bayan, ang ruling po nila, yung precautionary hold departure order. Kay speaker, Dito kay dating speaker. Congressman Martin Romualdez, dating Dating speaker, speaker. ay hindi po pinagbigyan. Yes. Yung Yung lift ng kanyang... hindi ko maintindihan yung precautionary hold departure order. While the case is being heard. Investigated. Investigated. Wala pa pong kaso to eh. Relax Okay? lang muna. Wala pa pong kaso. Pero, ewan ko para bang nagkaroon ng trauma doon sa ginawa ni Saldico. Yes. Parang ganun eh. Ang kuha ko eh. Hindi ba basa ko yan, hindi pa presumed ang guilt. So, Hindi. precautionary muna. Precautionary. Just in nga. case. Yes. Hindi, tsaka- You're under investigation. Kumbaga sa merong suspension. Oo. Di ba? Dito ka. Dito ka. Baka... Hindi, as opposed to a definite siya hold sinasabing order. mastermind. Hindi, tsaka A ano definite yan? hold order Bakit si presupposes BBM guilt. hindi iniimbestiga? Sabi siya rin mastermind. Dalawang at saka ito, it applies to ito mas matindi ang hawak dito dahil government official ka eh. Okay. Pag private sector, you can already claim, wala naman akong kaso, right to travel ako, etc. Okay. Hindi, government official ka nga eh. Pero ang motion po ni Romualdez, sabi niya, nag-apply agad ng precautionary. Mhm. Kapafile lang ng complaint against him. Okay? Well, sa akin naman valid yun. Oo. Kahit kapafile lang one day, Oo. nagsisimula na yung investigation eh. So, paano daw magkakaroon ng probable cause na nakita mo na agad, kapafile lang nung complaint. Hindi nga, kaya nga precautionary. Ayun. Precisely. Ang precautionary, maski walang probable cause. Wala pa. Pwede. Relax ka muna, stay in the Philippines unless it's so extreme that you have to go out. Ang tawag dyan, gun shy ngayon ng dahil nangyari kay Saldico nga. Saldico. Mahirap na yun. Well, ang sabi nung mga kampo, ang mga abogado ni Tong-ang sama mo ni na. Martin Yes. Romualdez, Ba't naman ganon? yung ombudsman kasi, ang sabi niya, ang lumalabas, siya ay, dahil bilang pinuno ng House, okay, ikaw ang main character, ikaw ang main suspect. It's a valid observation. Hindi, sasabi ni Jonat. Kailangan Bakit may naman? evidence yan. Oo. Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi pwedeng ganun lang yun. Kaya nga, Siguro negligence, pwede. Pwede. Pero yung ikaw ang mastermind Hindi dahil naman. Command responsibility, hindi mo mastermind. yun ang Hindi, sinasabi yun ang ng sinasabi. BJ. Ayun ang sinasabi talaga, mastermind. ngayon ang doon, yung mga alipores mo, baka kung saan pumunta yung mga yan. Kaya kailangan ko sila na nandito. Kagaya nung si Ponyong, yung Deputy Secretary General na sinasabi, na hindi pa nagpapakita hanggang ngayon. Pero yung ruling na Sandigan, hindi naman Tinakel. discuss o Yes. tackle. Hindi. Did not tackle Basta sinabi lang, the arguments of Martin. Yes, wala. Wala sinabing Basta gano'n. sinabi Basta denied kasi walang verification daw. Technical. In other words, technical po yung Yes. nangyari. Hindi yung argument, na It's not na-present. about the meat of the issue. Okay. Okay, yun naman pong Kusi
case. At Ano iba na? pang Department of Energy case sa Sandigan Bayan. Corruption case din po to. Yung ano. Corruption. Ano na nangyari dyan? Nag-motion kasi itong sila dating Energy Secretary Al Cusi at iba pang mga executives ng DOE na i-dismiss yung kaso laban sa kanila. Hindi po pumayag ang Ang Sandigan. Sandigan Bayan. Ang kaso po nito ay involving Malampaya. Malaking Okay. kaso yan. Malaking kaso Ito yan. naman, anong malaking kaso doon? Malaki. Paano Malaki. naman lumaki yun? Kasi- daan-daang bilyong piso lang. Ay! Binenta Antindi. po yung government share dyan sa Malampaya yung ay 10%. Doon sa natitirang 90%, 45-45 Shell, At saka Chevron. Caltex. Oh. Yung Chevron, Caltex yun, Yes. ibinenta nila doon sa kumpanya ni Dennis Dennis Uy ng Davao City na Udena. Okay? At ang demanda rito ay hindi raw po Pwede. illegal. Illegal yung pagbenta. Yeah. Yes. Bakit naging illegal? Hindi na sa inyo yan, sabi sa kanila. Kasi po, Gobyerno na ayon yan. sa kontrata, Yes. yan yung service contract na sinasabi. Pag ikaw ay mag-exploit na natural resources, Okay. meron lang panahon na pwede mo exploit yun. Pagkatapos mo ma-exploit yun, nakuha mo na yung puhunan mo at lahat, yung investment mo sa facility, turnover na sa government. Government na yan. Hindi na sa iyo yan. Plus, lahat ng laman. Oo. Ng minahan yan, o well, o... Oo naman. gas. Dapat, kahit sa privatization. Yes. pare. Dapat i-turn over mo na. Hindi Pero pero, pwede mong i-extend para lalo ka Oh, yes. pero Kaya that's sabi, smooth na sabi ng grupo, ba't ba't kayo pumayag? Build, operate, paano, transfer nga yan. paano eh. nangyari? Ipinagbenta mo Bawi-bawi pa na yan. nga lahat ng investment. Itong Shell at Caltex. Tapos kumita ka pa ulit? Tumiba pa. Oo. Hindi, windfall pa rin. Kaya nga. Hindi. Paano mangyari? Dahil ba sa Udena yan? Hindi na sa iyo yan. Dahil ba sa... Yun naman personalities na ang inano mo dahil malapit sa... mali ako. Mali. Walang kinalaman. Wala akong sinasabing mali ka. Walang Sinasabi ko kinalaman lang, na- ang galing mo, pare. Parang ganun, walang kinalaman na pinunto mo Udena na, yun. pinunto mo Wala! na. Wala Pinunto mo talagang na. magaling lang na makipag-usap sa Caltex, maski na hindi pag-aari na ng Chevron yan, pwede pang ipagbili. Kaya pumayag sina Secretary Cusi. Pwede nga. Pwede na. Pwede nga ipagbili yung hindi sa'yo. Hindi na sa'yo yan, pero pwede mo Hindi, ipagbili. in-approve ng government. Kung ako Kaya Chevron, ano sasabihin ko? In-approve nila eh. Ngayon, O meron ba akong pananagutan dyan? ang problema ng Chevron ganito, parin Conrad tsaka parin Joel. May nakaumang, Nakaumang! na kaso sila sa Amerika. RICO. Okay. Wala pa, hindi pa na-file. Hindi pa napapile. Kaya tinitignan nila itong kaso na ito. Paano yung natitira? They watching it keenly. Oo, Pero paano keenly. yan? Nakiriki The na poised dun. sila doon. No? Nakaganon sila doon. Ganon. Ha? Oh, Nakaumang, nakaumang sila doon. It's like the, what's the sword? Damocles. Damocles. The sort of Damocles yan. Kasi ang sinasabi ng mga nag-iisip petition sa Amerika, isauli mo yan. Hindi sa'yo yan eh. Hindi siya yan. Bigay mo sa gobyerno yan, ibalik mo yan. Ako, windfall yun. Saan kaya natin gagamitin yan? Yan. Sana naman, wag sa importation ng pork. Tsaka ng bigas. Nakakatawa yung kwento kahapon. Meron Bakit? po isang grupo, pinag-aralan yung sistema dyan sa Cambodia ng rice. At nakita nila sobrang efficient. Automatic po lahat. Conveyor belt. Yes. Pati yung pagtahi na sako. Pagdating yung pagdala sa barko. Okay? May release ng train na sila. Meron. Dire-diretso na doon sa pier. Gumawa ng study. Yes. At pwede raw pong landed cost ay below 20 pesos Yes. per kilo. Pagkatapos kung noong pa sige study na to hindi pa nagtaasan lahat eh. Kung dadagdag na maaaring umabot sa 25 per kilo. Pagdating dito. Hindi, retail na. Retail na. Sa retail. At ibinigay ang study na yan sa Office of the Agriculture Secretary. Lo and behold, wala nangyari. Siyempre. Alam nila, kinuha pala ng kartel
You study at sila nag-implement. So yung napag-alaman nitong grupo na to, na napakahalagang information tungkol doon sa rice production sa Cambodia, pati ang pangangkat, kinuha ng importer, Importer, ha? ng kartel. Paano ka naman yan? Paano yun? Alam mo, yung tungkol dyan sa Cambodia na yan, there was already, pumunta dito yung mga yan, one of the largest, biggest Food rice producers. producer Rice producer. na French Cambodian ito. No, French Indochina Oh, yan. French Cambodian. Ano to? Pumunta na dito sa Pilipinas. There was an offer. There was an offer already. Ang sinasabi, mag-joint venture tayo sa Cambodia kung gusto ninyo. Food security na rin ninyo to. 50-50 tayo. You for a specific amount, 50-50 tayo ngayon, you will have a security of so many tons of rice. Oh, Every bakit? Ano at nangyari this dyan? price. Ayun na nga, Wala. captured, Ayun. tinira. Yan po sindikato. Tinira nung meron ditong sa ano natin. Dito, wala na yun. Nakipag-deal na doon sa... Yung kwento nga, di ba? Na Nakipag-deal na yung, sa Cambodia, sa French. They were na yung study, kinuha ko Ayos. nung kartel, sila pa nag-implement. They were Imbes offering, na DA. itong sinasabi ko, it was an offer made to government. Government to government, Government dapat. na. Kayo na, in other words, parang kumbaga, Pero bakit binaliwala? yun na nga problema doon. Kasi mawawalan ng kita yung kartel. Kasi, halimbawa, pwede sana nang May mangyari. tao na yung kartel dun sa gobyerno natin, pare, nakipag-deal na ro. Sir, eto na. Ito na. Pasukin natin. Oo, tayo na. Tayo na to. Ito pa, pinagtanggol daw ni Walang hiya Agriculture naman, Secretary Francisco Chu Laurel Jr., Oh. aka King of the Road, yung pagtaas po ng importasyon ng pork ng mababang taripa. Yan po yung nandun, nakasaad dun sa EO. executive order na MAB, itinaas po yung MAB, yung minimum access volume. Ang ibig sabihin po nun, mas maraming pork na Papasok. mai-import na mababa ang taripa. Pinagtanggol niya. From 50,000 tons to 200,000 tons. Akala ko, ayaw niya yan dati. Sabi ni, Sinag, nagtaka daw siya, kasi daw po, ang problema, may inflation. Hindi lang yun. Inflation daw. Sabi At saka renewed African swine fever. renewed. Ayun, Ba, alo? Hindi sabi ko, nare-renew pala yan. Ay! Balik. Ay! Okay. At nung isang taon pa daw po yung request na yan. Okay. As a matter of fact, na-delay na nga daw siya. Ayaw pa. He's a hero. Para daw po maging Stable. stable. Ang Stable. price. Ang pork prices. Nangyari ba yun? Hindi nga. Kaya Hindi nga nga yung mga hog raisers sabi, Pumunta it po is an kayo. old formula, Secretary, same failure pumunta kayo ng strategy. palengke. Oo. Napakamahal po ng pork. Huwag niyo ililimit yung pagpupunta niyo. Maski daw po last year pa yan, proposal na yan, galing sa mga meat importers, ay valid pa rin daw Sabi niya, yung mga factors. grabe siya. Pinagtanggol talaga. Kumbaga, kinampihan na naman. Kala ko ba ayaw niya yan? Yun nga ang balita natin. Noong umpisa. Kasi may global crisis daw. Eh bakit sa pork lang, boss? Paano yung gulay? Paano yung karne? Yung ano to? Baka. Paano yung isda? Oh, ano yan? Bakit ang solusyon nyo sa global food crisis ay baboy lang? Hindi ata sobrang nakakainis na yung alibay. Masyado na nang binababoy ang Ang baboy. ang usapan. Ang sitwasyon ng baboy. Wala pa naman daw IRR yung executive order na yun. Kaya wag daw tayo mag-alala. By the way, sinabi ni Secretary Chu Laurel, yung renewed ASF, Oh. kasi traditionally, Traditionally, pagka during the rainy months, tumataas daw yan. Sabi niya. Lumalaki. Ngayon, renewed. Magre-rainy months na eh. So sabi ko, okay ito. Ano Kung okay makakakuha ng dahilan, makakakuha ng dahilan. Siyempre. Ano? palos. Palos eh. Magaling na Hindi, I magaling. don't think siya yan eh. Hindi.
tingin ko yung mga bataan niya doon. Okay. Yung, kasi may Nakakabit. sindikato dyan sa Oo. DA. Nakakabit na sila. Oo, sila yun eh. I don't think it's... Well, it's person. Hindi ibig sabihin, nangyayari, wala kang magawa. Pinaiikutan nga daw yan. Pinaiikutan ka sa lang. DA. Diyos ko. Ang bago po ngayon na sinasabi ng DA at ang magsisimula na raw ng farm to market road Ayun. Ayun pa. Ayan. Pare, may Yan, yan. timeline pa nga August. eh. Oo. August. Okay yun. Ano okay yung tagulan nyo? Yun na nga, okay kayo. Paano magsisimulan? Okay ko. Anak ng toko, January, nasa inyo na yung pera eh. Yung budget eh. Okay yung ginagawa nyo kasi lulusot kayo talaga sa audit. Ang ano daw po, pinuno niyan, Ay si Ari Perez. hindi, si Sarge. 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 Appointed daw po siya na chair ng BAC. Bids and Award Committee. Si Sarge. Si Sarge. Yusek, ano to? Siya Asek. daw mag-handle ng bidding. Ayan. Alam niya kaya yon? Sino siya? Si Asik ano? Arnel Si Sarge. de Mesa. Spokes, ASEC Arnel de Mesa. Siya ang in charge. Oo. So, another promise to. Magsisimula na daw sa August ang bidding. So, bago pa madali yan, marireview yung bids, paano yun? Kailan magsisimula to? Baka sa isang taon na. At saka, Kasi August na pare, magbibidding ba? Kung contest pa yung bidding. Tapos, that's paano yan? 2,300 kilometers. Of farm to market road. At saka meron siyang mga... sa papel. Oh, sa papel. Ikaw naman, papel siyempre. lang Sa Fox kasi. Lahat siyang Hindi papel. na, may mga adjustment yung price per meron silang mga kilometer, adjustments. cost depending on Yes. each area's landscape, Yeah, mga labor, ganon. and materials cost. Yes. Parang when you look at it, parang 1 + 1 = 2 plus... Mga ano na sila eh. Maayos, Okay, maayos. If it is an land, of course, pag kunwari, isla yan, Mas may malaki. additional Yun ang cost problema yan. ko So, kasi hindi yan eh. uniform po. Wag po kayong mag-alala. Binabantayan Ganon. namin po yan. Puro plano. Ang DOE daw, naalaman na nila na kailangan daw more power supply sa Visayas. Ha? Puro salita na naman. Maski po kahit sinong ordinaryong businessman dyan sa Visayas, alam nila. matagal na nila sinasabi yan. ngayon nyo lang nalaman. Masisira na nga ang boses ng mga nandiyan na kasisigaw eh. Ngayon, naghahanda rin daw ang DOTR ng more fuel subsidy. Yan. Wow. Puro plano. Marami Maraming pa pala plano. yan, ano? Yung fuel subsidy. Ang MMDA daw po, handa na silang tumulong sa pagbubukas ng klase. Ayun. Plano na naman. Ang daming plano. MMDA yun, Oo. Hindi ko alam kung bakit pati sila sumasali dyan sa Hindi. Kailangan kasi merong kasi papasok na sa pasukan eh. sa Lunes. Kaya kailangan medyo malakas na. Malakas ang boses. Patay na naman ng traffic natin dito. Ayan. So nagsasalita yung MMDA, huwag kayong mag-alala. Ayusin namin yan. Ha? Ayusin namin yan. Paano maayos yun? MMDA, ano? Paano mo maayos yun? Modernization. Pabira ka naman. Mga magulang, huwag kayong mag-alala. Kami nang bahala sa mga anak nyo. Ganon. Yan, oh. Pangako na naman yun. Ang PNP daw, ilan thousand to be deployed for school opening? Totoo ba yun? May makikita ba tayong mga polis? May mga iba. Hindi nyo kasi napapansin kasi naka-plains clothes yun. Hindi naman nag-uniforme lahat. So, pumunta po kayo sa mga eskwela, tingnan nyo kung may mga polis. At least dito, sa Pasig. Meron. Diyan sa eskwelahan dyan Dito. sa Orambo. Sa Oranbo. May eskwelahan dyan eh. Yes. Grade school ata yan no? Hanggang high school. May nakikita akong tent Meron sila. na Sila meron nakaupo. desk at may polis. Yes. At least dyan nakakakita ako. Tsaka naglalakad sila dyan. Naglalakad. Meron lang akong advice dan sa mga nakatambay dyan sa Oranbo. They're all snappy. Walang mga tiyan, mga bata. But you know what? Alam ko, Naka-t-shirt Gen Z, hindi, uniforme. Alam ko medyo millennial sila, hindi Gen Z. Mga pulis na bata-bata to. But wag po yung lagi kayo nakatingin sa cellphone. cellphone. Dapat medyo listo. Umiikot, patrolya. Mag-PR ng konti doon sa mga Magulang o nagtitinda yung mga riyan, mga ano. commuter, so. But if you're all Hindi, pare sitting ko- down on chairs,
staring doon sa mga cellphone nyo. Parang Baliwala sa mga... hindi maganda yung Hindi optics maganda. baga. Makulang pa kayo dyan ng kung sino eh. Pare naman, yung tinitignan Mapopost sa cellphone na yun, nagbabasa ng report. Talaga. Report yun. Sige, minsan pupunta ako sa likod, titignan ko yung ginagawa. Mga nag-games lang yun. Baka nanonood ng YouTube. Nag-YouTube eh. Malay mo. Laro na ng Knicks at Spurs. Yan. Spurs Knicks na ngayon. Kayo na ba yan? Hindi, well, kasi dito umaga sa atin, gabi ron sa kanila ng June 3. So ngayon, Banatan. Banatan ngayon yan. Sino nanalo? Bukod po sa pustahan ng Knicks versus Spurs, nagpupustahan din sa Senado. Oo. Kung sino ba ang... May coup, may counter. May odds din dyan. Pero May mga nakapaghihina odds yung makers din. pinanunood sa Senado eh. At least dito sa Spurs Knicks, ginaganahan excitement. ka, excitement. Okay, mamaya po meron tayong interview pagkatapos nitong break na to. 9 o'clock ng umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ 882. Ang himpilang may todong lakas. Karambola. Karambola. Tuwing umaga. Balik tayo, Karambola, DWIZ 882, Aliw Channel 23. Kasama pa rin natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyo Good lahat. morning. Good morning. Meron pong press conference yes. daw ang Senate Pro Tempore na bagong hira na si Senator Sherwin Sherwin Gatchalian. Baka maari sumilip tayo sandali doon, makita natin ano ba ang nangyayari dyan. O, kasi- Pwede ba tayo sumilip doon sa press conference? Yes. Ang ating mga teki rito, Kasi ayaw yun, naman nilang gawin yan. kasi nandoon sa ngayon, si Secretary John Vic, tinitignan yung deployment ng mga Police. Ng mga pulis, okay. Kasi nagtawag. Nagtawag. Anong tinawag? Mga followers. Mga followers. Okay. Puntahan natin ng Senado. Let us recapture the glory of the Senate. Okay. Pinag-uusapan namin, especially ang isa sa mga concerns natin ay yung 5 general na dapat ma-promote, no? Pero hindi sila na-confirm at pag lumampas sila doon sa birthday nila, hindi na sila pwedeng i-promote, no? So unfair naman sa mga general natin na nagsilbi sa ating bansa at sa ating bayan. So yun ang isa sa pinakamabigat na concern na dapat nating mabigyan ng pansin. Kasi yung 3 days na hindi tayo nagkaroon ng session, hindi rin sila na-confirm, no? So, yun isa sa, para personally, yun ang isa sa mga gusto ko ma-address, no? Yan ang isa sa mga tinitignan namin, no? Ha? Household. Titignan namin muna yung mga, tinitignan ko ngayon at tinitignan rin ng mga ibang mga senador, yung mga list of bills na kailangan natin matakal, yung mga personalities na kailangan natin ma-confirm. Dapat maipon yung para kung magkaka-special session man, tuloy-tuloy, no? Tuloy-tuloy maaprubahan lahat yun, no? Will you be seeking audience with the president soon? I need to consult our senators first, no? Kailangan natin ma-consult siya. Yung mga senators natin para malaman natin kung ano ba yung mga kailangan natin approvean sa special session. Pero Pangulo kasi hindi ng special sessions. Siya ang magpapatawag o siya ang magpapatawag. So both houses. Both houses 'yun. So that's a good point. We also need to coordinate with our counterparts ang House of Representatives kung ano pa yung mga natitira nilang mga bills, ano pa yung mga kailangan nilang gawin, no? Sir, how do you... Sayang kasi kung nag-special session tayo, make sure ma-maximize na natin yung oras. Sayang eh. Sir, paano po ba Kasi kagabi naglabas si Senator Erwin Ano? as the new Blue Ribbon Committee Chair ng notice that the
Blue Ribbon Committee hearing today is postponed until further notice. Yung kanyang notice kagabi is postponed yung hearing ngayong araw until further notice. I believe he will. Ibig sabihin ba nito, No, no, sir? I will believe he will issue another announcement. No, based on my conversation with him, Monday ba? June 8, no? June 8, Monday ang kanyang target. No? Oh, kaso nakikita ng iba na parang yung attempt daw to stop yung pagsasagawa ng Blue Ribbon hearing sa No, walang Dr. attempt. Oscar. Itutuloy yung Blue Ribbon hearing. That's very clear. Si Senator Erwin Tulfo, the chairman of the Blue Ribbon, itutuloy niyan. Of course, since bagong appointment niya, he has to update himself, no, with the situation and with the pieces of evidence. So itutuloy niyan. Sir, si Senator Alan Peter Cayetano naglalabas din ng instructions sa OSAA, sa mga empleyado. As we speak now, sino dapat ang pakinggan ng mga empleyado ng mga OSAA doon sa mga instruction na ibinibigay? Dahil dalawa po yung lumalabas na instructions. Well, na in nare-receive duly nila. elected ng majority. Of course, si Secretary Ray Bantug, ang duly elected secretary natin. Ang ating Sergeant at Arms, si General Corpus, wala siya dito, no? Si General Corpus, and of course, yours truly, bilang the SP pro tempore. Sir, masasabi bang stable na ang Senate kung dala-dalawa po kayo ni Senator Alan who are giving orders? Specifically kagabi, naglabas po siya ng memo, tuloy yung Blue Ribbon. After an hour, naglabas po kayo ng memo ng work from home. So how stable is Senate with two leaders ordering the split? Yeah, that's why I'm reaching out to our to all our senators, no? Hindi naman ako, like I said, hindi ko tinitignan majority, minority. Let's work together, no? Importante na nagtatrabaho tayo. We want to go back to work. Gusto natin na maayos ang takbo ng Senado. Pantay-pantay naman kami na gusto na natin magtrabaho, no? So I think common goal yan ng any senator. So ano po ang report sa inyo? Nag-comply po ba yung Senate employees and OSAA dun sa inyong directive, like yung work from home muna and yung mga security Yes, I think so. arrangements? I think so. Pasok ko lang. I have to, actually, may meeting kami ngayon ni Sec Ray on the situation, and I appreciate si Sec John Vic ay nandito rin to para bigyan kami ng update on the situation. No? So, after this, trabaho na. So nag-vacate na si Atty. Montales? Nag-vacate na sa office? I believe so. I believe so. No? I believe so. Senator Hindi pa, medyo bago pa lang eh. So, yeah, I have to get... walang hearing ngayon eh. So, walang secretariat na pupunta. Yeah. Sir, kung office ng mga senador po ang Senate, bawal lang po yung resource persons to enter the session hall pero pwede sa opisina ng mga senador? Meron tayong protocols for visitors and guests. So, sundan lang yung protocols, no? Guys, ang importante dito masundan yung protocols, no? Masundan yung procedure natin. Gusto natin safe, orderly ang Senado. Senator, picking up Gusto from natin lahat ng pumapasok dito sumusunod sa mga patakaran natin. No? Senator- Dahil kung hindi magulo. Senator, picking up from the 2020 House fiasco, nag-hold sila ng session outside of the Batasan. And what will happen if magkaroon ng ganong instance for committee hearing or perhaps a session na The most plenary? important is quorum. And quorum needs numbers. No? We have 12, they have 10. No? And the minimum number for quorum is 12. How about for a committee hearing? Committee hearing, if you listened yesterday, all seats vacant. So lahat ng chairman vacant except doon na na-appoint yesterday. In fact, walang mga members kasi all seats pati members ay vacant. No? So should the PIA or the Cayetano block hold a Blue Ribbon Committee outside of the Senate that wouldn't be recognized? The senators are not precluded from holding meetings, from holding consultative hearings. Ako, ang dami kong naka-line up na consultative meetings in the next few days with the farmers, transportation group, the NVS, logistics group because of inflation. So these are my own initiative na imi-meet ko yung mga different stakeholders to hear their voices, no? And yung mga problema na nararanasan nila. No? So, yan, trabaho yan ng mga senador. No, regardless kung anong committee ka, regardless kung anong interest mo. No?
Senator, Okay. will you invoke the same na sinabi po ni dating Senate President Drilon na yung 2015 kasama sina Senator Cayetano Mm. na ginamit yung same 12 majority? Correct. I So- cited that yesterday in my explanation na hindi bago yung 12 na may quorum. In 2015 meron na ganyan, and I believe kanina meron mga document ako nakita na hindi lang pala 2015 but many times, no. I just need to confirm yung mga years, but definitely in 2015 12 lang yung senators to determine a quorum. Sir, can we gear towards the impeachment issue? Kasi isa yan sa inaabangan. Will you also be the one to preside over Well, the under the impeachment? rules, since ang Senate President pro tempore ay assumes the acting Senate President, tayo ang magpe-preside, no, ng impeachment. But I will also, since again, no, bago lang tayo, I'll also talk to the Secretary to see the schedule. Sir, so magre-re-oath kayo, sir? Paano ba? Mag-oath taking ulit ang impeachment court dahil kayo na ang presiding officer? Yes, Ganun ba? yes. When will this happen, sir? Well, I have to consult with the clerk of court, no, kung ano yung mga procedures, no. But definitely pagbukas ka lang mag-oath. Sir, hanggang kailan po kayo acting SP? May usapan po ba na, kunyari sa special session, sir, magkaroon na kayo ng 13, maging SP ka na, ganon, sir? Possible yan. Possible yan kung magkakaroon ng 13. Na kailan, sir, mangyayari? Hindi pa When the natin special alam. session opens, it's possible that ano yun, sir? Sorry po. Kung may 13, no, pwede sa special session yan, for sure. No, but wala pa tayong pinag-uusapan pa all of these things. So, Sen, kahapon na aprubahan yung Senate resolution na nagpupush para sa pag-elect ng presiding officer para sa impeachment court. So, ibig sabihin nakapag-elect na sila, which is you. Kayo po ba ang na-elect? No, walang election yesterday. No, we just amended the rules. It's still the Senate President will preside the impeachment unless yung Senate itself will say na and they will agree and say na we elect somebody else. No? So, but as a rule, it's the Senate President. Sir, sorry hindi naman sa minamaliit yung acting. Pero, kamusta yung Senate work with just an acting Senate President and not a real Senate President, sir? Well, that is in the rules, no? Kasi ang rules natin, very clear kung may mga ganitong situation, dapat tumatakbo pa rin yung Senate, no? So that's why they appointed an acting Senate President, no? Para takbo pa rin lahat. Lahat pa rin ay gumagana, no? So that's the essence of why we have that rule. So you are not weak. The institution is not weakened by just having an acting SP. No, it's tuloy-tuloy pa rin eh. As long as the institution is moving, as long as the institution is functioning, then it's performing its duties. Clarification na SP. Kung adjourn na kayo as a legislative body. Yes. Pwede. Kasi the impeachment court takes a life of its own. Eh, no? So, separate naman siya from the legislative body. No? So yung Pero may schedule na kasing release. No? So, we have to review that schedule. But, ano naman kami, na brief naman kami doon sa schedule nung release yun. No? pero yung re-oath, sir, dapat may session, di ba? It can happen during the impeachment proceedings already. Yes, oo. It can happen during that time. Same senators naman yun eh. 'Di ba? For now, it's the acting Senate President. I have to consult the senators. No? Sen, balikan ko lang yung sa issue ng pagsasagawa ng pagdinig sa labas ng Senate premises. So, the camp of Senator Pia is not barred from holding a hearing, a committee hearing outside the Senate? A hearing kasi may procedure yan eh. Mag-release ka ng invitation 3 days ahead. Tapos i-advise mo yung legislative office to set it up. Dapat may mga stenographers, etc. No? So, but meetings you can. No? Ang meetings mas liberal ang process. No? You can ask for a meeting or a consultative meeting 1 or 2 days ahead. No? So, or 1 and 2 days after.
No? Pero kung related siya sa Blue Ribbon, yung kanilang isasagawang meeting outside the Senate, are they required to submit the report sa mismong Blue Ribbon It's Committee? option na yan ng who will preside over the meeting. No? Okay? Okay tayo, guys? Sir, di ba nag-approve kayo ng resolution para amyendahan ang impeachment rules para sa gayon ay pwede pong mag-preside ang iba kasi tama ho ba nasa rules dapat Senate President. So since walang Senate President. So kailan niyo po maaaprubahan yung amendment doon sa rules at Aprobahan na. ano I mean sir, 'di ba sa impeachment court mismo yung kinakailangan aprubahan yung rules? Hindi. Sa Kahapon impeachment court? inaprubahan Opo, namin yes, yung sir, sa plenary, yung yes, pag-amend. yes. Pero hindi po ba yung kailangan aprubahan ulit habang na. naka-convene kayo as impeachment court? Hindi na kailangan. So kahapon is already good to go. Good to go. And then, kailan po mangyayari yung panunumpa ninyo bilang presiding officer ng impeachment court? Pag open na ng impeachment. Okay, sa July 6. Pag open na ng impeachment proceedings. As is As correct. for now, kasi we have to I think yan yung that is based on the original schedule, and I think okay for me the original schedule is feasible. No? So but again I have to consult the clerk of court kung andun pa yung mga issues na pwedeng mangyari. And then pa-clarify lang po, sir, yung katayuan ni Senator Cheese Escudero, kasi sabi niya, dumating siya kahapon, meron siyang press statement, sinasabi niya na wala siyang iniiwan o sinasamahang grupo o pangkat. Part po ba siya ng majority block o ano ho ang situation? As far as I'm concerned, part siya ng majority block. No? So, Hindi siya independent, sir? no, hindi siya independent. At least from what my knowledge, no, my personal knowledge is. Sir, yung panawagan niyo sir sa mga kasamahan niyo na magbalik trabaho sir. Kasama din ba yung panawagan na kilalanin kayo at ang grupo ninyo at doon yung majority? Alin? Kasama din ba yung sir panawagan na kilalanin kayo at grupo niyo at doon yung majority? Ang aking panawagan ay magtulong-tulong, no? So that we can move forward. Yun ang aking panawagan, and I would really like to unify the Senate kasi yun ang kailangan natin ngayon no? And I know it's difficult for now kasi emotions are high, pero kung medyo humuhupa ng emosyon ay kailangan namin mag-usap-usap kami. Sir, kung mag-arrange lang po yung mga senador, yung Cayetano block, and kasama na nila yung resource persons dahil they will be pushing for the hearing ng Blue Ribbon Committee, what is the most that they can do? Kasi may info po na nandyan na po yata sila nag-aayos na. Well, they can there's no hearing. That's for sure, no? Kasi pinospone ng reschedule ng Blue Ribbon chairman. Ipo-push out po ba sila? Force out sila? Senador lang bang pwedeng pumasok? Resource persons? Labas? Paano Well, in po? resource persons hindi pwedeng makapasok dahil walang hearing, no? So that's part of our protocol. Sir, if they hold... Sir, kahit na naka-adjourn dahil nakasinid yung adjournment, tuloy ang mga committee hearings, may authority sila. Lahat ng committees pwede mag-hearing. No? So yan ang practice natin. Pero wala nga members, sir, paano Walang members, but the chairman can invite all senators. So Sir Chairman lang po yung allowed na mag-initiate po ng committee hearing Yes, and not Chairman. the members themselves. Sabi po ni Senator Alan Peter Cayetano ay tuloy ang hearing kahit anong mangyari. Registered ka sa SEC. Diyan nagkaka... So technically, itong director Diyan na to ay parang nagkakalagayan medyo... Gumalaw. ano ba Gumalaw tawag nang niya wala doon? sa lugar. Gumalaw nang Extortion nga ang kaso Oo. Extortion, pare. Mabigat yun. Hindi kasi in sooner or later kailangan pangalanan mo. Di ba yung mga nangyayari sa yung pinapaskil dati sa classified ads na, this person is not in Notice to the public. Notice to the public. This person is not involved Ipapangalanan in this din company yan. anymore. Any transactions made through Yes, him yes. will be yung gano'n. Papangalanan din yan later. Siguro iniimbestiga lang Okay. muna.
Pero, Pero in the dali ka, meantime, sir, may nag-complain. may nag-complain Mm, dito. At, Yan ang nangyari dyan. umaandar dun sa hindi naman kalaban to sa mga pagmo-monetize doon. Hindi. Siya yung pinatibungan. Lumalalim. Well, matagal na nagre-reklamo dyan sa SEC. Oo. Maraming ang number one na reklamo, lalo na yung mga corporate lawyers, ang tagal ng process Oo. Yun ang alam ko. ng More mga papeles. Kasi mga magre-register incompetency, ka. oo. Sa Hong Kong, walang kalahating araw, makaka-register Tapos ka ng ka na. korporasyon. Dito sa atin, sabi ni dati yung kaibigan ko, si Danny Yu. Danny Yu. di ba? sa Hong Kong. Hindi, Nagtayo pero siya. dito, si Dito. Berenguer, sa Tom Berenguer, Okay, okay. abogado. Sabi ko dati kasi 3 months eh. Ano 3 months, Conrad? 6 months yan. Yeah, talagang Payat ganun. daw yung 3 months, 6 And then months. yung may mga Pag to register korporasyon. tapos may mga corporate corporate issues, etc. Nagugulo sila. Hindi sila nakaka 9:30 na umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ 882. Ang himpilang may todong lakas. Karambola. Balik tayo, Karambola, DWIZ 882, Aliw Channel 23. Kasama pa rin natin, Jonathan De La Cruz. Yes. Joel Laksamana, ako po si Conrad Banal. Yung sanang i-interviewin nating abogado, si DJ. Pinoy street lawyer. Bigla pong pinatawag ng judge. Okay. Hindi ko lang alam kung tungkol sa... Baka dun- Sana hindi naman tungkol sa prime water. At saka hindi doon sa kanyang mga Ito kasi, sumikat sa YouTube tong si DJ. Kasi napapaliwanag niya yung mga complicated legal issues. Sa isang street language. Maiintindihan mo eh. Kaya gusto ko sanang maintindihan ng mga kababayan natin. Ano ito mga bagay-bagay na nangyari sa Senado? Pwede rin natin kunin. Wala pong kinalaman doon sa prime water. Ay ba naman yung prime water? Iba naman Ano ba yun? Ayun Prime talagang water. totoo nangyayari yun. Ano ba talaga? Ito po kasing prime water. Ito yung water company ng Villar Group. Hindi ba? Hindi ba yan yun? Yes. Prime Water Infrastructure Corp. Yes. Marami po na take over na local water utilities or operations. Water Local District 70. Water districts. 78. Konti lang, ano? Konti lang. Ngayon po, dahil sama ng serbisyo, dito sa San Jose del Monte, dyan sa Bulacan yan. Binawi yung kanila. Yan yung papuntang MRT-7. MRT-7. Ang ginawa po, binawi. Binawi. At nag-take over sa operations ng kanilang local water. Sama daw ng serbisyo. Ang ginawa po nitong prime water, tumakbo sa court at humihingi ng TRO. At ang dahilan daw ay Dalawang trial courts ang tinakbuhan niya. wala Bulacan raw at Las pong Piñas. urgency doon sa takeover at nayurakan daw yung kanilang karapatan. Kanilang mga tangal At karapatan. na tinake over. Kumbaga napahiya. Ayan. Ngayon pa kayo nahiya. Wala raw urgency. Yan. Yan. Yun ang dahilan nila. Ano sabi ng court? Ulul. Ay, hindi. Hindi naman. Sabi ng court po, ay, nako, walang ano yan. Wala. Walang kinalaman niya sa kaso. Of no moment. Dismiss po yung petition. So tuloy yung takeover. Hindi po napakita daw ng prime water na kailangan yung TRO, malaking damage sa kanila. They have a right to a TRO. Wala raw pong injury To them. against the company doon sa takeover nung City of San Jose. San Jose. Del Monte. Ako naman. Pag Diba? Gusto nyo yan eh. Bakit gusto nyo yung tubig? Sisihin nyo na. Total, wala Kung naman talagang ang layunin ng prime water makatulong, hindi pagkakitaan. Gusto nyo yung take... Gusto ito over, sa inyo na. Total, wala naman Hindi naman layunin namin dyan kumita eh. Para makatulong lang sa taong bayan eh. Total, wala naman kaming ginawa. Di take over nyo na yan. Ay! Wala naman nangyari dyan. Di, okay.
100, ang sabi po ng Prime Water, 130,000 daw ang kanilang kliyente. Out of the 130,000 na nakakonect sa kanila, mga 12,000 lang daw yung hindi nabibigyan ng tubig. Napakasama ng mga Argument yan. argument niya. Kung Oo. ako yung court, baka batukan pa kita eh. So, bali wala sa yung 12,000 na yun na hindi mo nasiservisyohan. Kaya nga, Diba? ganyan yan ng court yan eh. Wala kayong standing sa amin. Oo. 120,000 naman po yung nabibigyan namin eh. Mm. Pero yung 12,000 sa kumuha ng tubig to mga... 12,000 na yan. Ang problema niyan kasi, yung mayor, Mm. kapag ganyan kalala ang serbisyo at wala kang ginagawa, Patay ka na. hindi ka na iboboto. Patay ka na doon. Water is life. Sabi po na UN. Okay? Yung problema niyan, marami pang prime water na iba pang Na ganyan. na ganyan. Ganyan So, sitwasyon. it's Tsaka hindi a lang blow yung sa hindi kanila. lang yung hindi nabigyan. Yung may binigyan na 120,000 nagrereklamo rin sa Oo, quality kasi ng poor tubig. distribution. Minsan nawawala, minsan mahina. Yan. Pati yung quality ng tubig. nila. More than 25% daw po ng populasyon Oo. ay ganyan ang reklamo. Oo, paano yun? Akala ko tinake over na to ni Lucio. Pure wala. Pure. Pure Hindi natuloy. Kasi sinabi sa kanya ng LUA, which is the right now, which is helping out in regulating these water districts. Sabi ng LUA, no. You cannot just take over this 78 water districts. You have to talk to them individually. Nako, malaking trabaho yan. Kasi hindi naman yan ano. Akala kong bayad utang yon. Paano yung utang ngayon ng Villar Group? Kaya nga na doon sa mga all others eh. Yun sa mga Nagdasyon. Oo, nagdasyon sa iba. Ibang properties? Oh, yung mga ano Meron mga properties hindi naman develop eh. Paano yun? Roland. well, yung mga tinake over muna, yung mga develop. Yung mga all homes, yung mga ganung klase. Meron po kasi, halimbawa, yung may project daw dyan sa Antipolo. May kaibigan kami, bumili ng penthouse. Wala na yun. Ay, hindi naman tinapos, pero bayad na. Pabukas-bukas yung refund. Hindi naman, real estate deal naman yun. Hindi naman tubig yun. What's the difference? Pucha, kinuha mo yung pera ko. Okay, sa bagay. Kinuha mo yung pera ko. Hindi mo I was naman about to binigay yung mention kasi, bahay. meron tayong isang kasamaan dito sa stasyon, for example, si paring tukayo natin si Joel Gorospe, na ikwento niya on the air pa na sa Antipolo sila. Now, sabi ko, alam mo, Padre, ang Antipolo, Manila Water ang franchise yan. And therein lies the rub. Nung pumasok sa tubig ang Villar Group Prime Water, tinake over nila yung mga may mga kamela doon, tsaka mga kung ano-ano. Sila na mismo. Kinuha Pero nila franchise ng Manila Oo, Water. kinuha nila. Kami na, Prime Water na kami. Ay, ginawa ng Manila Water. Hindi sila Sige, binigyan. bahala kayo dyan. Oo, tama. Ngayon, problema ngayon sila. So, kailangan kausapin to. Paano? I'm sure, baka nasa Camela at ano ba yung... Camellia. Basta mga... Dun sa bahay. Vista Land, yung mga ganyan. They would kunin nyo na kami Manila Water. Siguro, Bumalik. Bakit naman... But they cannot do that dahil under law, Prime Water kami. Prime Water, amin kayo. Wala kayong pupuntahan. You're not going anywhere. Hindi. Pwede na ba magsabihin ng Prime Water lang yon? Hindi, pwedeng gawin din. Ang pwedeng gawin Hindi din ba illegal yun? Ang pwedeng Illegal really for the standpoint ng mga taga Camela at Vista Land. But ang Prime ang Water is problema within po their dyan rights. kasi, kung mga- Aming franchise yan. Dadaanin natin sa legality. Magkakasuhan. Samantala, meantime, yung water service ng mga tao doon, napakasama. Saksakan daw na sama, sabi ni Kawawa, Paring Joel. kawawa. Hindi, ang pwedeng gawin doon yung HOA. Homeowners Association ng Babanat. Ang laking problema yan. Diyan sa ganun na nga mangyayari. Kami na ngayon ang may hawak niya, hindi mo kami pwedeng ganyanin. Sila ang pwedeng magkaso. Hindi nga, pero kung kaso, meantime, wala pa rin kami Kasi hindi servisyo. luwa yan HOA to. In Ang fact, DSUD to. Hindi, HOA nga. HOA, Hindi, ngayon, ang gawin ng HOA, magpakabit sila. On the road. Ang priority po dyan, kailangan magkatubig yung mga tao. Kaya nga, ang pwedeng nga gawin... Sino ang gagawa nun? Ang pwedeng nga gawin ng HOA, Lowa. yung HOA may Homeowners Association
Yun ang makikipag-usap ngayon sa Manila Water. Oo. Ngayon, Paano prime water? Legally. kasuhan nyo kami. Ayun na nga. Legally kasi kami Ganito may hawak sana sa ang inyo. gusto kong mangyari. Yung legal, kung sino man may kasalanan, everything, is-set aside. Oo. Yun na nga. Meantime, magkaroon po ng aksyon para magkatubig na itong mga tao rito. Yun muna ang priority. Oo, yun ang Yung priority. legal, is-set aside Kasi- dyan. Kaya nga, Kasi At the same time, pursue din. magdadrag yung Oo, issue na kasi legal. kung aasa kayo din sa legal para Ako, magkaroon matagal ng yan. tubig, Oo. wala pong mangyayari. so the best way nga to do that is for the HOA to make its move. Ayan. That's the best way. And then sabihin nila, Manila Water, isama nyo kami. Ngayon, itong Papayag prime ba water, Manila Water? Hindi, papayag yun. Kasi ano Lalo yun na panahon na nga ni Rason ngayon, tapos meron na silang Wawa Dam doon, di ba? Bakit ano bang klase ng service? Walang tubig? Walang Daw, tubig. sabi ni Kasi walang pinagkukuhanan or masama ang Hindi, connection. ayaw nila mag-connect sa Ang pipes. Manila Oo. Water eh. Or chances are may bulk water deal Sila, sila na ngayon may problema. Na hindi nila naayos. Oo, hindi naayos. I don't know kung ano issue. But kasi may tubig na doon yung lugar na yun Yes. na meron Nagkataon para kayong isla ngayon, yung Camela at Vista, na kayo wala. Lumalabas, napakadaming legal problem ng Villargo. Yes, definitely. Kasi nga, Ay yung pang stock market manipulation. Kasi nga yung kanilang workout, yung basta subdivision nila, sila dapat ang hindi ba ganyan ang nangyari doon? Pag subdivision nila, sila may hawak Sila ng may tubig, hawak, yung kuryente na connection, internet lahat yun. Pati bus, di ba? Wala pa. And it would be good sana kung kaya nilang servisyon talaga. Hindi. Hindi nila maganapan. Pwede patay. Hindi, meron ba pwedeng gawin dyan sa pre-selling na yan? Kasi That's ang what, nangyayari, Babalik dyan tayo sa po real kumukuha estate, ng no? pera Oo. ang mga real estate. So, sasabihin nila, mas mura pa kasi hindi pa natatayo. Ngayon pa lang, wala pa yung project na yan, bumili ka na. Mas mura Mas yan. mura. Okay. Kesa Talaga pag naman, binili mo, mura yan. tama naman. Ang problema, meron ba tayong study on the Sud or whoever na ilan dyan ang hindi natutuloy? That's where this At ilan dyan na kapag dineliver ay below the standards. that's where the DSUD should come in. That's where the DSUD Ang dami should po come in. reklamo, Maraming lalo ganyan. na ng mga OFW. Kasi itong mga real estate company dito sa Pilipinas ay sinamantala. Yes. Yung mga OFW, pinupuntahan pa yan doon sa kung saan sila nagtatrabaho. Ang gaganda ng kanilang mga pinapakita May doon. mga boots, mga fair, Kompleto. mga ganyan. So bumibili yung mga kababayan natin. oo. Naguhulog. Nag-roadshow sila dun. Pag uwi rito, pinuntahan yung lugar. Wala. Ano. Arko ang nandun. Sana Maski kung may aso, arko. hindi pwedeng mag-survive. Hindi lang yun. Yung kakwentuhan natin kahapon, meron silang manager or something. Sasagutin ka sa call center. Naku po, nag-resign na po yung kausap yung nagbenta sa inyong manager. So, paano ngayon? Hindi, meron ibang makakausap dyan. Huwag ko So, kayong start mag-alala. from scratch ka na Start naman. from scratch ka. Hindi naman lahat tayo kilalang yung dating Department of Public Works na Public Works. Ano, no? kailangan mo pa ng pool para Kailangan po ng para makuha mo senador ulit na may-ari ng sarili mong kumpanya. pera? Oo. Ha? Kailangan mo ng pool? Pera ko yun This is the Obligasyon nyo, ibalik Philippines. yan. It is not Yung how example much ng it's Ayala. you know. Ano yung project ng Ayala? Yung Lorian dito sa Katipunan sa Quezon property City. na UP yun. Oo. Ano yun? High-end yun na na-compute ng Ayala na kasi marami nangyari sa ekonomiya na, sa world economy na. We're not going to hit our numbers. Mali tayo rito. Hindi tigil. Pause muna yung development. Meanwhile, pwede namin isole yung pera dun sa mga... Yun na nga, Or, meron kami offer, may mga project na may kaming iba sa So, ng Pilipinas. ganito mangyayari sa mga dito kayo. kababayan natin. Okay lang, they'll take the loss. Di ba? Kasi kapag po nagbayad kayo, ang expectation nyo, pagdating ng araw, Maayos. maganda yung project Yes. na yan, kumita na ako. Oo. Hindi po nangyari yun. Ang lumalabas ngayon, para hindi lang ako malugi, sige, bigay mo na yung pera ko. It's all in favor of the real estate company. Do you get what I'm saying? Wala pong protection.
That's why the DSUD Ang has mga to buyers. that's why the DSUD has to come in, and then the rules and regulations should be more in favor of the buyers. Halimbawa, pare. At saka magpakita sila ng gilas. Kasi maraming ganyan na developers. Dapat kasuhan nila yung mga developers na yan at tirahin nila. Baguhin ang rules. Oo. Kailangan po ng batas na. There ought to be a law. Di tsaka, alam No, mo, there is kasi- there is a law. Ang importante is the implementation. Enforcement of the law. Enforcement of the law. Kasi ganito po, ang real estate company, magtatayo ng building, magpi-pre-sell. Pre-selling. Mm. So, bibigay mo na lahat yung pera nyo, maghuhulog kayo, OFW, mga ordinaryong tao, sa kagustuhan nyo magkaroon ng sariling tirahan. Hindi lang yun, may brand ambassador pa yung mga yan. Oo. Artista, Ayan. Nako po. Ayan. boksingero, Sari-saring gimmick ang gagawin politician, nila para marami. makuha yung pera nyo. Siyempre, ikaw naman, uy, Ngayon, itutuloy yung project. Pag may nangyari, tumaas ang interest rates. Ayan na. Tumaas Ito na, na. nagkaroon na. I-hold nila yan. It's to their advantage na i-hold. So, paano na yung mga bumili? Napaka one-sided po. Anong patakaran kapag ikaw ang nag-pre-sell, pagkatapos hindi mo tinuloy, wala po mangyayari sa kanila. Walang penalty whatsoever. That's why we have to come in. And we are at the mercy Of these real developers. estate Which is correct. developers. Kailangan ayusin na talaga Di, yan. tsaka sa ibang bansa, ito nga merong news Hindi ako pwede nakita. yun. Sa Pare. Indonesia, pare, pinakulong ni Prabo, Oh. yung developer na, at saka magsole, may reparations yan. Bro. Highly publicized case. Ganun talaga dapat. Kayo nagre-renta sa mall. Wala kayong kalaban-laban. Lahat ng rules, lahat ng patakaran in favor of the mall owners. Yung mga kababayan natin naghahanap buhay dyan, may sarili. Pag sinabi ng mall owner, ganito renta mo, wala kang laban dyan. At saka tignan O ninyo. yung example ko sa inyo, sa BGC. Yung sa BGC, yun. Sabi nung Ayala, oy, alis ka na dyan. Hindi pa nagsisimula, nag-invest na nga yung tao. Yan po yung MMC, yung Kidzania. Oo. Nag-invest sila, nagbuhos na ilang daang milyon para i-repurpose. Pagkatapos sabi ng Ayala, cancel na yung kontrata mo. Pwede ba yung ganun, pare? Wala bang pakialaman disod doon? Meron. Ang BCDA kaya may pakialam? Ay, mas lalong walang pakialam yan. Bakit naman? Kasi alam mo na, kumintat na yung mga yan. Na-endorse na raw po sa Senado yung batas na papayagan na ang BCDA na magbenta ng lupa Nako, sa BCDA. yan ang magiging issue So nasa endorse na po yan sa Senado. ng House. In-endorse na ng House. Patay. Bakit patay naman? Oh, you have to take a second, third, fourth look at that. Kasi that's our jewel eh. Yung programa tungkol sa Ng BCDA. public lands, yung mga pag-aari ng mamamayan, ng gobyerno, lalong-lalo na yung mga ganyan na mga lupa, alagaan natin ng mabuti para meron Ang problema kasi sa BCDA, maraming deals with private companies Hindi natin alam lahat yan. na secret. Anong deal niya with Ayala at saka yung Greenfield? Diyan sa Fort Bonifacio Yung Development FPDC, Corporation. FPDC. Na Anong deal niya? inaapi po lahat ng tenants. Meron sila liter mayor. Anong deal niya dyan? Anong deal niya sa Mega World? Yung mga ganun eh. Well, Ngayon, sa Clark daw, meron silang bagong pakulo. Yes. dapat transparent sila doon sa kanilang mga They have deals. to take a look. Somebody has to take a look at this contract. Akala ko ba ang ombudsman gusto na i-review lahat Hindi. yan? Sinabi ni Ombudsman, they're just waiting for now dun sa pagpasok ng mga abogado nila. Well, Kasi kulang din sila sa tao eh. Ano sinasabi ng Department of Trade and Industry? Ayan. Sila kasi ang in charge sa policy ng BCDA. Tungkol dito sa magbenta-benta ng lupa, payag ba sila? That's what O kasama sila sa deal? Hindi ko alam. Hindi, tanong yung akin. Pare, Well, tanong. Hindi, ingat lang kayo sa mga ganyang investigasyon ngayon because you might be delving into, ang tawag nila dyan sa real estate, portfolio management. Ano po ba ang mga- inaayos nila yung portfolio nila. Kaya may mga deals dyan. Well, but ganon. at the expense of government and at the expense of iayusin the nyo, people. pero i-reveal nyo sa public. Oo, ano yan? Hindi pwede Hindi yun.
Ano ba yung You may transaction? be revealing yung things to Megaworld? the competition. Bakit ang Problema yan. dami-daming portion ng BCDA nasa Megaworld? Silang developer at lahat. Ano yung kontrata ninyo? Lahat, kaya, ano yung kontrata niyan? Meron pang di ba nag-away pa nga Ayala at saka SM tungkol doon? O dun sa may Aura. Yung Aura area. oo. Nag-away dyan. O wala silang ginawa ron. Yun na nga. That's why the BCDA itself has all the contracts entered into by BCDA in behalf of the Filipino people. Dapat tignan. Ganito raw, pwede raw magbenta. Tama yan. That's a good call. Pwede raw sila magbenta ng mga lupain dyan sa Clark Special Economic Zone. Dyan sa New Clark New City. Clark City. Dyan sa Clark Freeport Zone. Poro Point. Sarap nito, pare. Gaganda nito. John Hay Reservation. Nako, Diyan naunang ano na. Bataan Technology Park. Yan. Among others. Ang umpisa niyan, ang pinaka-umpisa niyan, kaagad, which is happening in all the others na take over, valuation. Valuation Of ng course. lupa. Ano yung lupa na yan? 100 pesos per square meter, samantalang yung dyan sa tabi lang na walang bakod, 100,000, ikaw 100. Ayan. Valuation mo, ganyan. Paano ba yun? Hindi, bahala yung BCDA doon. That's what I'm trying to say. According to the law. Oo. No, the law is, dito sa Pinasa. Dito sa Pinasa. Yung bill, that's a bill. Nagdadaling ngayon sa Senate. Yan ang dapat pag-aralan ng mabuti. Kasi naman hindi pwede. Lahat na lang ng assets ng gobyerno, ganyan ang mangyayari. Akala ko ba sabi ng presidente mag-inventaryo ng properties ng government? Yan. Ginawa na ba? Oo. Sino ba gagawa nun? Dapat. Dapat ang gumagawa niyan, lahat ng agencies na may hawak, pero basically, Ng lupa. ng properties, not just lupa. Lahat ng Buildings, assets. mga Assets, ganyan. oo. Power plants. Yes. Hindi, pinamigay na lahat yung power Ayun. plants. Yan ang, Mga dams, Oo, pinamigay na rin pinamigay yan. na. Mga geothermal. Okay. mayroon pang gimmick na in the guise of operation and management, you are actually now the owner. Ayan. Meron daw po sanggol na na-recover doon sa Angeles. Angeles, yes. Paano nagkaroon ng baby doon sa construction? Hindi, kasi meron malalapit na parang kubo-kubo nila doon eh. Doon nakatira yung mga Ay, nadamay yung mga Nadamay. Nadamay Ang na dami nabagsakan. namatay. Nung bumagsak, yun na. Nagpakita na ba yung may-ari? Wala pa eh. Wala. Wala pa rin. Pati yung kontraktor. Ba't hindi habulin? Hindi damputin. Hindi ba pwedeng damputin yun? Pwede. Pwede. Ano yun? Pinoproteksyonan ng... Local? Hindi ko alam. Kasi ang lalabas dito, ang pin down dito ay yung LGU eh. Yung Angeles City. Ang hirap sisihin ng Department of Labor eh. Hindi. Kasi sinuspindi Sila nila nagbigay eh. ng permits dyan eh. Oo. Mahigit 27 na raw po yung patay na re-recover. Nakita. Ngayon, sa June 12, maraming kalsadang isasara ang MMDA. Alamin nyo na kung may mga planuhin nyo na po sa June 12. Ilang araw na lang yan. 8 araw, 1 linggo. Yung celebration natin na Independence Day. Kung may mga lakad kayo, ay asikasuhin nyo na ngayon yan. Pwede ba yun? Oo. Huwag kayong pa tumpik-tumpik. Oo, kasi nangangako na po ang MMDA. Ito, pangako na. Ayusin nila yung mga kalye. Ayusin daw nila yung traffic sa June 12. Pangako lang yun. Pero kung ako sa inyo, hindi na lang ako lalabas sa June 12. Kasi hindi mo alam kung saan ka bubulagain. Baka maniniwala kayo sa MMDA eh. Puro bola yan eh. Halimbawa, magtatayo pa daw sila ng yung paborito mo, Pasig Ferry. Okay. Magtatayo. MMDA yan. 3 istasyon pa raw itatayo. Yun ang Saan? plano nila. Yung mga kasalukuyang stasyon, ayusin nyo muna. Di ba? Walang Tsaka yaka naman. yung ferry mismo, ayusin natin. Yung mismo, tama. Yung mismong ferry. Pasig River, i-dredge talaga yan. Kasi Ito naman, yung ferry, alam ba yung pag sumakay ka dyan, lumiliko-liko siya, hindi siya straight line dahil may mga magga-ground siya. Yung mga ground siya doon sa may mga islands na eh.
Alam mo, ang ganda Mabuti niya. nga pumasok dyan ng San Miguel eh. Magiging, Hindi, yari yan. magiging 15 na raw estasyon at yung itatayo daw yung mga estasyon sa Marikina River. Saan yan? Marikina. Eastwood, Arcobia Bridge. Real estate. Real estate to. Dadaan Ay, sa ang likod ano. po ng mga development Pare. na yan, Marikina River. Kung Oo. merong ferry service station Ganda. dyan, Ganda, no? Maganda yan, kung maganda, yan Marikina. para sa Mega Pero World. ano na naman yan, kailangan mag-dredge ka Arcobia. dyan, ano na yan, mabababaw Grounded na kayo yan. dyan. Oo. alam mo ba yung Arcobia na yan? Pumunta ka na ba dyan, pare? Pumunta ka na, raging, Ay, oo. running of the bulls. Yan yung may landers, di ba? Yan. Malapit sa inyo. Running of the Bulls. Ayoko Running of dyan. the bulls. Ano? Mega World lahat dyan. Dyan. Yang Eastwood, Mega World. Mega World. Arcobia, Mega World. Tapos meron dyan, hindi, magkakasama na sila lahat dyan, pati Robinsons. Kasi Bridgetown. Bridgetown. Robinson. Ibig mo sabihin, pinapabura ng MMDA ito mga real estate companies. Hindi naman. They're just trying to make sure Kailangan ba ng mga tao may connectivity. na magpunta sa mga commercial areas na yan? Well, Kaya kailangan na servisyo gagandahan ng nila yan. MMDA. Kasi meron But the problem is may mga nakatira dyan na hindi yung gaya nung Marikina na medyo nalinis kahit papano. Yung papunta ng Pasig at may mga nakatira. Yung mga maliit. May mga commercial dun sa establishment sa gilid, bro. Ayusin nila lahat yan. Sige. Para ma-workout. Para naalala ko yung sa Pasig. Kasi daw po, ito ang promise maganda yan kung maganda sa really. Teka muna, maghahalaga to. Oo. Kaya raw po gagawin ng MMDA yan, magtatayo Promise pa yan. ng station. Kasi nangako daw po si President Ferdinand Marcos Jr. Naku, sinangkalan nyo na naman yung presidente. na palalawakin ang ferry service. Yan. Kaya daw po, ginanahan sila. They were inspired to plan for this dahil sa pangako ni President Dave Gomez, hulihin mo yung mga ganyan, ano? Dahil yung boss mo. Alam mo sino nagsasalita? Sinangkalan, Si Maartes. Si Maarte. So kita mo, walang pakundangan, ano? Parang meron Napakadaming- siyang, meron siyang carte blanche na i-quote yung presidente. Alang-alang sa mga real estate companies. Oo. Mega World. Very good. Ano yan eh? Paborito nila yung Mega World eh. Di ko alam bakit eh. Ang alam po ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Alas 10 na ng umaga. Ito ang Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Huwag kayo aalis. Nandito na. Si Ito na Kath Mayor Mita. Mita. Mayor Mita ba yun? Mayor Mita. Mayor Mita. Mayor Mita. Para Sa aming Sentimental Morning. Oh!